Kumusta mga kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw ang motor natin pag-uusapan walang iba kundi itong Honda Beat 110. Ito yung pinakalitis na modelo ng Honda Beat mga kaisla. At ang nasa harapan nyo ngayon, ito yung color white na modelo o na variant ng Honda Beat. Ito yung premium. May tatlo kasing variant ang yung Honda Beat mga kaisla na nilabas ni Honda ngayong taong 2023. Ito yung standard, tapos ito yung premium at saka yung limited edition na color blue and white nila. Yung 50-year anniversary na Honda Beat. Yun yung mas mahal yun. Ito nasa middle yan. Nasa gitna yung price. At yung pinakamura is yung standard. But anyway, sa design, sa looks at forma ng motor ay pareha lang. Walang pinagkaiba yung design and looks ng Honda Beat. Ang magkakaiba lang sila sa color combination. So itong nasa harapan nyo ngayon, ito yung premium Honda Beat na variant. So pag-uusapan natin to. At itong Honda Beat nga pala kaisla, itong latest na Honda Beat is purely gawang Pinoy. So Philippine made na to. So dito na to ginawa sa Pilipinas, sa planta ng Honda dito sa Philippines. So sa design and looks ng Honda Beat, nagustuhan ko. Ang ganda, ang premium, ang astig. Ibang-iba na sa dating Honda Beat yung itsura niya. So sa kanyang mags naman, sa braking system nito is naka single piston, anisin caliper. Yung mags niya is color gold. So maganda yung pagka color gold niya, sumakto dun sa white na combination na color ng body. So maganda, angas tingnan, premium na premium dating. Yung kanyang display naman, I think the same display with Click 125 to. And then yung kanyang dashboard ay naiba na rin yung dashboard ng Honda Beat. So iba yung design. Dito makikita yung mga indicators. But the same pa rin sila is naka analog and naka digital yung display niya. So semi-analog digital display siya. Sa kanyang mga switch function naman ay halos walang pagkakaiba dito. Ito pa rin yung kanyang headlight switch. Tapos ito yung kanyang busina and then signal light. So halos walang pagkakaiba. Sa right side naman is push start button. So itong premium na to mga ka-SLA is wala siyang idling stop or stop and go. And then ito yung kanyang susian. So mayroon siyang anti-thief lock. So maganda. Tapos ito para sa Honda Click 125 na yung susian niya mga ka-SLA. And then meron pa siyang charging port. 12 volt socket ito. Bili ka lang ng USB charging socket dyan. So pwede na yan. At may cover pa yan. So sa design, sa look, sa appearance, sa mga function niya ay talaga namang improve itong Honda Beat 110 mga kaisla. So good job Honda. And then isa rin sa napansin ko na binago ni Honda dito is yung kanyang floorboard. Mas malawak yung floorboard dito. Tapos yung battery placement niya is nasa gitna. Dati kasi doon sa may gilid to eh. Ito yung placement ng battery niya. But now, nasa gitna na. Just like Click 160 yung datingan nito. And then yung kanyang color na kuan dito, yung pagka-paint niya is taga premium eh, solido, pulido yung paint job nito. Tapos yung bit na emblem ay talagang looks like premium dito sa Honda Beat 110. Tingnan naman, ang ganda ng bagong Honda Beat 110. So I think marami ding bibili nito eh, kasi sa looks niya premium ang dating, maganda siya tingnan at hindi to nagmahal yung price mga kaisla. Actually parang hindi naman talaga nagmahal, kunti lang yung binago sa presyo nito mga kaisla. Almost hindi mo mararamdaman yung pagbabago sa presyo, pero yung overall na disenyo ng Honda Beat ay din makikita mo yung pagbabago. Sa tail light naman ay naiba na rin yung design ng tail light ito. Mas sharp to, mas patulis, mas maganda tingnan compared dun sa previous na Honda Beat 110. Just like nalako dito yung tail light ng Airblade eh. Just like Airblade to eh. Tapos yung kanyang rear fender mas malapad, mas maganda na rin yung kanyang rear fender. Gustuhan ko tong rear fender. Akala ko nga dati pangit to. But nakita ko in person, maganda pala yung kanyang rear fender. So sobrang nagustuhan ko talaga yung overall design ng Honda Beat 110 mga kaisla. Sa kanyang rear tire naman ay naka gold pa rin yung kanyang mags. Yung suspension nito ay di lang binago si Honda sa suspension ng Honda Beat
110. And din sa makina naman ay wala ding pagbabago sa makina. It's the same engine sa previous na Honda Beat 110. Meron din siyang kickstart. Ito ay 110cc, single overhead cam, 2 valve, tapos air cooled. So hindi siya liquid cooled kaisla. Yung power and then yung torque output dito ay the same lang sa previous na Honda Beat 110. And one thing na nagustuhan ko dito is yung kanyang chassis, yung framing niya ba ay nabago na rin ni Honda. Ito na yung pinakabagong frame na ginagamit nila sa mga newly released na mga motor, yung naka-ESAF na frame. So maganda. Hindi yung kanyang signal light sa harap and then sa likod is naka bulb type, pero yung kanyang headlight naman is naka LED na to. So full assembly siya. Maganda yung design nyo. And then dito makikita natin to, meron siyang butas, parang air vent to eh. I think dito yung naka-place yung kanyang busina nasa loob dyan. Sa design at looks ng Honda Beat ay talaga namang maganda. So premium, walang duda itong Honda Beat 110 ay tatangkalikin ng maraming Pilipinong masa. Kasi nga sa price ito is 76,000 yung price or 76,500 yung price lang ng Honda Beat. Itong premium na variant. So mura lang, 'di ba? So halos hindi nagbago yung previous na price nito. So talagang nothing beat the Honda Beat. So ito yung tiyak na pag-aagawan dito sa merkado ngayon. So ang down payment dito kapag bibili ka sa Motor Trade is 4,500. But actually hindi ko po to na test ride itong Honda Beat 110, kaya hindi ko pa mabigay sa inyo yung mga full review ko dito, yung full riding experience ko. Pero aasahan nyo mga sunod na araw, gawa nito ng panibagong vlog. Nung ko sasabihin kung ano nga ba yung experience, kumusta yung bagong framing nito, yung ESAP, kung maganda ba, yung suspension, yung handling nito ay sasabihin ko din. But now, hindi ko pa masabi kasi hindi ko pa na-test ride itong Honda Beat 110. Pero gagawa nito ng panibagong vlog guys da. So para sa akin, itong Honda Beat 110, yung design niya, yung looks niya ay talagang maganda. Sa price naman, ito yung presyo ng Honda Beat ngayon mga kaisla. Kapag bibili ka sa Motor Trade, itong premium na variant is 76,500. So, halos walang binago sa price ng Honda Beat. Ganun pa rin to, 76,500. So, yung down payment niya is 4,500. Yung monthly is 3,500. So, halos talagang walang binago yung price nito kaisla. And then, para sa akin, ito pa rin yung base commuter na 110cc na scooter. Itong Honda Beat 110. Nothing beat the Honda Beat. Still, the best para sa akin itong Honda Beat. Lalo na ngayon itong bagong design nila, nagustuhan ko ng sobra. At may mga additional feature pa silang dinagdag. Pero tingnan natin kung ano nga ba yung overall performance nito kapag na-test ride natin itong Honda Beat 110. Kasi hindi pa dito na-test ride, hindi pa ka mapagbigay ng full review dito, yung test ride talaga yung actual usage. But sa design, sa appearance ng motor talaga namang maganda. So that's all for this vlog. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the bell button para maging updated ka sa mga future upload natin. So kung may masabi ka sa motor na to, comment down below at pag-uusapan sa comment section. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpayamang na mag-amping. Anong nagmaging ulabaw? Na si Police. Peace. Bye-bye.